Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Abelia Micaela at andito kami ngayon ni Ginoong Padin upang mag-ulat tungkol sa isang bahagi ng isyung nasyonal at internasyonal. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga isyung kinakaharap ng ating bansa. Ito ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang salitang korupsyon. Marahil ay ilang beses na nating naririnig o nababasa ang salitang ito. Ito lang naman ay tumutukoy sa katiwalian o pangungurakot na may tuturing na ring krimen dahil sa kawalan ng integridad at karapatan na isinasagawa ng isang tao o organisasyong may kapangyarihan o otoridad, kapalit ng pansariling benepisyo o mga pansariling luho, kumbaga. Bago naman natin talakayin ang pagnanakaw, ano nga ba ang kaban ng bayan? Ito lang naman ay tumutukoy sa perang ginagamit na nanggaling rin sa atin o sa buwis ng taong bayan upang matustusan ang pangangailangan ng isang bansa para makapagtaguyod ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang suliraning ito ay matagal nang kinakaharap ng maraming bansa sa mundo. Napaniniwalaang ang ugat, ito ang ugat ng pagkakalugmok sa kahirapan ng bawat mamamayan. Kadalasan, ang tiwalang ibinibigay natin sa mga politikong ating iniluklok sa pwesto ay nawawala ng saysay dahil sa kanilang pagkasilaw sa mga kayamanang dapat sana ay inilalaan upang mapagsilbihan ng wasto ang taong bayan. Ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay isang uri ng korupsyon at pagsasamantala sa pondo ng publiko na maaaring magdulot ng hindi magandang konsekwensya sa ekonomiya at serbisyo ng pamahalaan. Ang pagnanakaw ay matatagpuan sa marami nitong anyo at maituturing na rin na krimen sa ilalim ng Kodigo Penal ng Pilipinas at ilang mga umiiral na espesyal na batas o special laws. Ngayon naman ay ilalahad ng susunod na tagapag-ulat ang ilang mga halimbawa ng pagnanakaw. Magandang araw sa lahat. Ako po si Ginoong John Paul Padin at ngayon ay tatalakayin natin ang mga halimbawa sa pagnanakaw sa bayan. So, una, pandarambong ng pondo. Ito ay kung ang isang opisyal ng pamahalaan ay gumagamit ng pondo ng bayan para sa personal na pakinabang tulad ng paggamit nito ng pondo ng proyekto sa sarili nitong interes. Halimbawa, binibili ng magagarang sasakyan, pinapatayo ng bahay na hindi makakapakinabang ang mga mamamayan. Pangalawa, ghost projects. Ito ay nangyayari kapag ipinapakita na may proyekto ang isang pamahalaan, ngunit hindi ito talaga umuusad at hindi natatanggap ang benepisyo ng komunidad. Ito ay para lamang sa papel at ang pondo ay maaaring mapunta sa bulsa ng ilang mga opisyal. Pangatlo, kickbacks o komisyon. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao sa pamahalaan ay tumatanggap ng kickback o komisyon mula sa kontratista o supplier na may kontrata sa pamahalaan. Ito ay karaniwang nagresulta sa mas mataas na presyo ng proyekto o serbisyo na ibinabayad ng pamahalaan. Pang-apat, katiwalian sa donasyon. Sa mga kaso ng kalamidad o sakuna, may mga pagkakataon na ang donasyon mula sa iba't ibang organisasyon, pribado man o gobyerno, ay hindi naipapamahagi ng tama at wasto sa mga biktima. Ito ay isang anyo ng pagnanakaw sa tulong na dapat sanay kapaki-pakinabang sa mga nangangailangan. Panghuli, overpricing o pagpapatong sa orihinal na presyo. Ito kapag isang proyekto, produkto o serbisyo na binibili ng pamahalaan ay binibigyan ng labis na mataas na halaga kaysa sa tunay nitong halaga. Ito ay isa sa mga paraan ng pandaraya upang makakuha ng sobrang budget mula sa pondong bayan. Ang mga nabanggit na halimbawa ay ilan lamang sa mga paraan kung paano maaaring mangyari ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang ganitong mga pangyayari ay dapat labanan at mahigpit na bantayan upang mapanatili ang integridad at responsableng paggamit ng pondo ng bayan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng korupsyon at ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Wala.